Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nangyayari kapag tayo ay namatay. Sabi nga ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang. Ang kamatayan, kahit na ito'y isang bahagi ng ating buhay, ay madalas na kinatatakutan. Pero mahalaga ring malaman kung ano talaga ang nangyayari sa atin pagkatapos nating mamatay. Alamin natin ang mga detalye sa likod ng proseso ng kamatayan at ang iba't ibang pananaw tungkol dito. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ano ang nangyayari sa ating katawan? Ang kamatayan ay kadalasang nagsisimula sa cardiac arrest, kung saan ang ating puso ay tumitigil sa pagtibok. Kapag ang puso ay hindi na nagpapump ng dugo, wala ng oxygen na umaabot sa utak. Ang kondisyong ito ay tinatawag na global cerebral ischemia. Sa puntong ito, ang utak ay hindi na makapag-function at ito ang pangunahing palatandaan ng kamatayan. Pagkatapos ng humigit kumulang 1 oras, ang mga kalamnan ng katawan ay magsisimulang magrela. Ito ang tinatawag na primary flaccidity at maaari itong magdulot ng paglabas ng dumi at ihi mula sa katawan. Ang mga sphincter o mga kalamnan na nagkokontrol sa pag-ihi at pagdumi ay nagre-relax, kaya't madalas nating makita ang ganitong mga pagbabago sa mga patay. Sa loob ng 2 hanggang 6 na oras matapos mamatay, ang dugo na natitira sa katawan ay magsasama-sama sa isang lugar dahil sa kawalan ng pump mula sa puso. Ang prosesong ito ay tinatawag na livor mortis. Ang mga dark patches sa balat ay isang senyales ng pag-ipon ng dugo sa mga mababang bahagi ng katawan. Matapos ang 12 hours, magsisimula ang rigor mortis o ang paninigas ng katawan. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa mukha at panga at dahan-dahang kumakalat sa buong katawan. Ang mga kalamnan ay nagiging matigas at halos hindi na magalaw. Ang rigor mortis ay maaring magtagal ng 24 hanggang 48 hours bago ito magsimulang maglambot muli. Pagkatapos ng 24 hours, magsisimula ang decomposition nara o pagkabulok. Ang mga bakterya sa loob ng katawan ay nagsisimulang magtrabaho at kumain sa mga tissue. Ang prosesong ito ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga hindi kanais-nais na amoy at pagkakaroon ng mga gas na nagiging sanhi ng paghubog ng katawan. Maaaring mapigil ang proseso ng decomposition sa pamamagitan ng embalming, ngunit hindi ito maiiwasan ng buo. Sa pangkalahatan, inaabot ng 8 hanggang 12 years bago ang katawan ay maging buto na lamang. Pagkatapos ng 50 years, halos wala nang matitirang bahagi ng katawan at ang mga labi ay tuluyan ng nagiging bahagi ng lupa. Ano ang nangyayari sa ating kamalayan? Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na tanong ay kung ano ang nangyayari sa ating kamalayan o consciousness pagkatapos ng kamatayan. Maraming paniniwala at teorya tungkol dito, kabilang ang mga nakasaad sa Biblia. Reincarnation. Mayroon ding paniniwala sa reincarnation, kung saan ang isang tao ay muling nabubuhay sa ibang katawan pagkatapos ng kamatayan. Ang mga Buddhists ay naniniwala na ang reincarnation ay isang cycle na magpapatuloy hanggang ang isang tao ay maging ganap na enlightened. Mga teorya ng mga pilosopo. Si René Descartes, isang tanyag na French philosopher, ay naniniwala na ang kamalayan ay hiwalay sa pisikal na katawan. Para sa kanya, ang ating kamalayan o consciousness ay patuloy na buhay kahit na ang ating katawan ay namatay na. Sa kabilang banda, si Aristotle ay naniniwala na hindi maaaring magpatuloy ang kamalayan kapag ang katawan ay patay na, dahil ang isip at katawan ay iisa. Eternal recurrence. Mayroon ding teorya na tinatawag na eternal recurrence na ipinakilala ni Friedrich Nietzsche. Ayon sa teoryang ito, lahat ng nangyari sa buhay ng isang tao ay mauulit ng paulit-ulit
sa eksaktong parehong paraan. Halimbawa, kung si Joseph ay namatay dahil sa atake sa puso, ayon kay Nietzsche, siya ay muling mabubuhay at ang lahat ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay ay mauulit-ulit sa isang cycle na walang katapusan. Ano ang sinasabi ng Biblia? Kaligtasan at kapahamakan. Ayon sa King James Version ng Biblia, ang ating kaluluwa ay hindi nawawala sa pagkamamatay, kundi itutuloy ang buhay sa isa pang estado. Ang mga turo ng Biblia ay nagbibigay ng malinaw na ideya tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Narito ang ilang mga talata na nagbibigay ng liwanag sa usaping ito. Hebreo verse 9, chapter 27. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Ayon dito, ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi pagkatapos ng kamatayan ay may pagsusuri o paghatol. Lucas verse 16, chapter 22-23. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died, and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Sa talatang ito, ipinapakita ang larawan ng langit at impyerno, kung saan si Lazaro ay napunta sa kaligayahan kasama si Abraham, samantalang ang mayamang tao ay nasa pagdurusa sa impyerno. 2 Corinto verse 5, chapter 8. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ipinapahayag nito na ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ay nagdadala sa atin sa presensya ng Diyos kapag tayo'y namatay. Unang Thessalonica verse 4, chapter 13-14. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Ayon dito, ang mga namatay na sa pananampalataya kay Jesus ay muling ibabalik ng Diyos. Pahayag verse 20, chapter 12-13. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it. And death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. Dito, sinasabi na ang lahat ay haharap sa paghuhukom batay sa kanilang mga gawa. Ano ang iyong paniniwala? Anong paniniwala mo sa mga nabanggit? Mayroon ka bang sariling teorya o karanasan tungkol sa kamatayan? I-comment ang iyong mga sagot sa ibaba upang magpatuloy ang usapan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.